Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang itinuring na black sheep at kahiyahiya sa mata ng sarili niyang ama. Dahil sa hindi makasabay sa talino ng mga kapatid, siya ay tinaboy at kinalimutan. Ngunit ang batang bobo noon, ano na kaya ang narating ngayon? Paano kung ang dating pinalayas, siya na pala ang tanging pag-asa ng pamilyang nang api sa kanya? Sinisiguro ko sa inyo, ang pagbabagong anyo ng ating bida ay mag-iiwan sa inyo ng matinding inspirasyon at aral. Kaya naman, bago tayo magpatuloy sa kapanapanabik na kwentong ito, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like? At sinisigurado ko na dahil sa kabutihan ng loob ninyong suportahan ang channel na ito, darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya simulan na po natin ang ating kwento. Sa isang barangyang subdivision sa Quezon City, tila perpekto ang pamilya ni Professor Lucas. Kilala siya bilang isang ginagalang na akademiko habang ang panganay niyang anak na si Ivan ay laging nangunguna sa klase. Ngunit sa likod ng mga medalya at karangalan, may isang batang pilit na itinatago sa mga bisita. Walang iba, kundi si Leo. Si Leo ay 10 taong gulang pa lamang noon. Habang si Ivan ay nakakakuha ng perpektong marka, si Leo naman ay hirap na hirap sa simpleng pagbabasa at matematika. Hindi alam ng kanyang ama na si Leo ay may dyslexia. Isang kondisyon na hindi pa nauunawaan ni Lucas noong mga panahong iyon. Para kay Lucas, ang pagiging mahina sa pag-aaral ay katumbas ng pagiging tamad o sadyang bobo. Isang gabi, dumating ang kinatatakutang report card day. Ano ito, Leo? Bagsak ka na naman sa math at science. Ang anak ng isang Lucas, hindi marunong mag-divide. Nakakahiya ka. Tumingin ka sa kuya mo. Puro gold medal. Pero ikaw, basura ang hatid mo sa pamilyang ito. Galit na sabi ni Lucas. Papa, patawad po. Nag-aaral naman po ako. Sadyang hindi ko lang po maintindihan ng mga numero. Paikot-ikot po sila sa paningin ko. Pa, wag mo siyang pilitin. Sadyang mahina lang talagang ulo niyan. Sayang lang ang tuition binabayad mo sa kanya. Pinagtatawanan na nga siya sa school. Pati ako nadadamay dahil kapatid daw ako ng pinakabobo sa klase. Sabi ni Ivan. Ang mga salitang iyon mula sa sariling kapatid ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Leo. Ngunit mas masakit ang naging desisyon ng kanyang ama. Dahil sa sobrang pressure sa trabaho at ang takot na masira ang kanyang imahe bilang perpektong ama, isang radikal na desisyon ang ginawa ni Lucas. Hindi ko na kaya ito. Hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Mula ngayon, hindi na kita anak. Mas mabuti pang mawala ka rito kaysa araw-araw kong nakikita ang kabobohan mo. Kinaladkad ni Lucas ang maliit na maleta ni Leo palabas ng gate. Madilim ang gabi at malakas ang ulan. Sa edad na 10, iniwan si Leo sa kalsada na walang ibang baon kundi ang kanyang luha at ang sakit ng pagkakatakwil ng sariling dugo. Hindi ako bobo. Papatunayan ko sa inyo na balang araw, kayo naman ang lalapit sa akin. Hindi ko kailangan ng medalya para maging tao. Bulong ni Leo sa kanyang sarili habang naglalakad sa ilalim ng ulan. Doon nagsimula ang mahabang paglalakbay ni Leo. Nakituloy siya sa kanyang tiyahin sa probinsya, si Tia Remedios, na isang simpleng magsasaka sa probinsya, at doon natuklasan ni Leo ang kanyang tunay na talento. Hindi man siya mabilis sa pagsusulit, napakagaling naman niya sa pag-unawa sa kalikasan, sa pagkukumpini ng mga kagamitan, at sa pag-oorganisa ng mga tao. Lumipas sa mga taon, si Leo ay hindi sumuko. Habang nagtatrabaho sa umaga bilang kargador at mekaniko, ay nag-aaral siya sa gabi. Ginamit niya ang bawat lait ng kanyang ama bilang gasolina upang magtagumpay. Samantala sa Manila,
ang pamilya ni Lucas ay unti-unting nakakalimot sa batang kanilang pinalayas sa pag-aakalang naging palaboy na ito sa lansangan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang bobo na batang iyon ay unti-unti nang nagtatayo ng sarili niyang imperyo sa ibang bansa matapos makakuha ng scholarship sa isang vocational engineering school. 10 taon ang mabilis na lumipas. Ang kapalaran ay tila isang malaking gulong. Ang pamilyang dating nasa tuktok ay nagsimulang gumuho ang pundasyon, habang ang batang itinapon ay handa na sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi siya babalik para magiganti. Babalik siya sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan. 10 taon ang lumipas, ang dating tahimik at marangyang buhay ni Lucas at Ivan ay unti-unting nabulabog. Si Lucas na dati isang iginagalang na propesor ay nagretiro na. Ngunit ang kanyang inaasahang marangyang retirement ay naging bangungot ng magsimulang malugi ang mga investment na ipinundar niya sa tulong ni Ivan. Si Ivan, na itinuring na henyo ng pamilya, ay naging arugante. Akala niya ay sapat na ang matataas na grado para mapatakbo ang isang negosyo. Pumasok siya sa stock market at real estate nang walang sapat na karanasan, hanggang sa mabaon sila sa utang. Ang kanilang mansyon na naging saksi sa pagpapalayas kay Leo ay nakasangla na ngayon at nanganganib na marimata. Papa, kailangan nating makahanap ng investor. Kung hindi, sa kalsada tayo pupulutin sa susunod na buwan. Lahat ng bangko, tinanggihan ng loan application ko. Kasalanan mo ito, Ivan. Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ngayon, pati ang bahay natin ay mawawala. Saan tayo pupunta? Wala na tayong ibang matatakbuhan. May balita ako pa. May isang iganting kumpanya mula sa Singapore, ang LTech Innovations, na naghahanap ng mga property dito sa Pilipinas. Sabi nila, ang CEO raw nito ay isang batang bilyonaryo na kilala sa pagtulong sa mga naluluging kumpanya. Pero napakaigpit niya sa interview. Kailangan nating makuha ang loob niya. Wala silang kaalam-alam na ang L sa L Technovations ay nagmula sa pangalang matagal na nilang ibinabaon sa limot. Sa kabilang dako, sa isang penthouse sa Makati, isang lalaking nakasuot, matikas at may matatalas na mata ang nakatingin sa portrait ng kanyang pamilya. Ang pamilyang nagtapon sa kanya. Siya si Leo. Hindi na siya ang batang umiiyak sa ulan. Siya na ngayon ang isa sa pinakamayamang tech innovator sa Southeast Asia. Labis na katalinuhan ang nagpabagsak sa inyo, Papa. Kuya, nakalimutan nyo na ang tunay na runong ay hindi nasusukat sa grado, kundi sa katatagan ng loob. Sabi ni Leo habang tinitingnan ang mga dokumento ng utang ni Lucas. Dumating ang araw ng pagtatagpo. Nagsuot ng pinakamagara nilang damit sina Lucas sa Ivan, kahit na ito na lang ang natitirang disenteng gamit nila. Nagtungo sila sa main office ng LTech Innovations. Habang naghihintay sa lobby, kitang-kita ang kaba sa mukha ng mag-ama. Pa, ayusin mo ang tayo mo. Kailangan magmukha tayong kagalang-galang. Kapag umarap ang CEO, ako magsasalita. Ipakikita ko sa kanya ang mga credential ko bilang magna cum laude. Sana nga ay makuha mo siya sa talino mo, Ivan. Ito na lang ang huling pag-asa natin. Bumukas ang pintuan ng malaking boardroom. Isang sekretary ang nag-anyaya sa kanilang pumasok. Sa dulo ng mahabang mesa, nakatalikod ang CEO habang nakatingin sa malaking bintana, nakita ang buong syudad. Magandang umaga po, sir. Ako po si Ivan. At ito ang aking ama, si Professor Lucas. Nandito po kami para i-present ang aming proposal para sa pagsasalba ng aming kumpanya. Naniniwala po ako na sa aking academic background at sa inyong kapital, magiging... Napatigil si Ivan sa kanyang sinasabi. Dahan-dahang humarap si Leo habang nakangiti ng tipid. Academic background? Akala ko ba, Ivan, ang sabi mo noon ay basura ang mga taong walang mataas na grado? Tumigil ang mundo ni Lucas at Ivan. Nanlaki ang kanilang mga mata.
Ang lalaking nasa harap nila, ang bilyonaryong halos sambahin na ng publiko, ay ang batang pinalayas nila 10 taon na ang nakakaraan. Leo, ikaw ba yan anak? Huwag niyo akong tawaging anak, Professor. Noong gabing pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan dahil bobo ako, doon na natapos ang pagiging mag-ama natin. Ngayon, nandito kayo sa harap ko, hindi bilang pamilya, kundi bilang mga taong humingi ng tulong sa bobo na itinapon niyo noon. Leo, kapatid, nagkamali kami. Bata pa tayo noon. Hindi namin alam. Alam niyo ang ginagawa niyo, Ivan. Pinanood mo akong itinapon sa kalsada habang nakangisi ka. Ngayon, ang kumpanya ninyo, ang bahay ninyo, at ang dangal ninyo, lahat yan ay nasa dulo ng ballpen ko. Isang perma ko lang, magiging pulubi kayo. Napayuko si Lucas. Ang kanyang pride bilang isang professor ay tuluyang nadurog. Naramdaman niya ang bigat ng pagsisisi. Ang batang itinuring niyang kahiyan ay siya palang magiging pinakamataas sa kanilang lahat. Ngunit dito nagsimula ang mas matinding tensyon. Hindi lang simpleng tulong ang kailangan ni na Lucas. May isang malaking sikreto pa silang itinatago kung bakit kailangan nilang makuha ang perma ni Leo. Isang bagay na maglalagay kay Leo sa panganib kung hindi niya pag-iisipan ng mabuti. Namayaning nakakabinging katahimikan sa loob ng boardroom. Ang titig ni Leo ay parang yelo sa lamig, habang ang pawis ay tila gripo sa noo ni na Lucas at Ivan. Ang pagtatagpong ito na inakala nilang magiging tikit sa kaligtasan ay naging isang malapit na paghaharap sa katotohanan. Leo, hindi ko ikinatuwa ang mga nagawa ko. Araw-araw, gabi-gabi, dinala ko ang bigat ng pagsisisi. Akala ko ay hindi na kita makikita muli. Patawarin mo ako, anak ko. Pagsisisi? O baka naman nagsisi kayo dahil ngayon nyo lang napagtanto na ang itinapon nyo ay may halaga pala. Kung naging janitor lang ako ngayon o kargador, lalapit ba kayo tingin ng tawad? Hindi, di ba? Leo, kalimutan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Kailangan namin ng 50 milyong piso para hindi kami makulong. May mga investor kami na niloko kami. At kapag hindi namin naibalik ang pera sa loob ng 48 oras, si Papa ang mananagot dahil siyang nakaperma sa mga dokumento. Dito natigilan si Leo. Napansin niya ang pagkabalisa sa mga mata ni Ivan. Isang kaba na hindi lang dahil sa pera. Bilang isang matagumpay na negosyante, mabilis makaramdam si Leo kung may hindi tama. Alam niyang hindi lang simpleng pagkalugi ito. Bakit si Papang nakaperma? Di ba ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya, Ivan? Ikaw ang henyo, di ba? Yun ang naging pagkakamali ko. Ipinasa ko sa kanyang lahat ng legal na pananagutan para maprotekta ng pangalan ko kung sakaling pumalya. Hindi makapaniwala si Leo. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ni Ivan ang kanilang ama para sa sariling kapakanan. Ngunit may mas malalim pa rito. Ang mga investor na binabanggit ni Ivan ay hindi mga ordinaryong negosyante. Sila ay isang sindikato na gumagamit ng mga lehitimong kumpanya para sa money laundering. At si Ivan ay pumasok sa isang kasunduan na hindi niya kayang panindigan. 50 milyon? Maliit na halaga yan para sa akin. Pero hindi ako basta-basta naglalabas ng pera nang walang kapalit. Ibibigay ko ang kailangan ninyo. Pero sa isang kondisyon. Kahit ano, Leo. Gagawin namin. Lahat ng ari-arian na natitira sa inyo. Ang bahay. Ang lupa sa probinsya. Pati ang huling sentimo ng bangko ninyo. Ililipat nyo sa pangalan ko. Magtatrabaho kayo sa kumpanya ko bilang mga ordinaryong empleyado. Ikaw, Papa, magtuturo ka sa foundation na itinayo ko para sa mga batang may learning disabilities. At ikaw, Ivan, magsisimula ka bilang janitor sa factory ko. Parang binagsakan ng langit si Ivan. Ang kanyang garbo at pagiging arugante ay nayurakan.
Ngunit bago pa makapagsalita si Ivan, biglang bumukas ang pinto ng boardroom ng marahas. Pumasok ang tatlong lalaking nakasuot ng itim at may mga baril na nakasukbit sa kanilang bewang. Masyado yata matagal ang negosasyon dito, Mr. Ivan. Ang sabi ng boss namin, wala nang usap-usap. Kung hindi nyo maibibigay ang pera ngayon, isasama namin na matanda. Nagkagulo sa loob ng silid. Napakapit si Lucas sa braso ni Leo habang si Ivan ay nagtago sa likod ng mesa. Dito napatunayan ni Leo ang tunay na kulay ng kanyang kapatid. Sa oras ng panganib, ang matalinong si Ivan ay naging duwag, habang ang bobong si Leo ay nanatiling kalmado. Bitawan niyong matanda. Akong may-ari ng kumpanyang ito. Anumang utang nila, ako magbabayad. Pero hindi sa paraang gusto ninyo. At sino ka naman para utusan kami? Bilyonaryo ka lang. Kami batas sa kalsada. Hindi nyo ba alam? Ang LTEC Innovation ay hindi lang gumagawa ng software. Kami rin ang pangunahing provider ng security system ng National Police at ng Intelligence Bureau. Sa oras na pumasok kayo sa building na ito, naka-broadcast na ang mga mukha ninyo sa bawat police station sa Metro Manila. Sa loob ng 3 minuto, mapapalibutan ang lugar na ito. Nagkatinginan ang mga tauhan ng sindikato. Sa labas, narinig na ang malalakas na wangwang ng mga pulis. Hindi akalain ng mga masasamang loob na ang taong kaharap nila ay handa sa ganitong sitwasyon. Habang dinarakip ang mga lalaki, naiwan ang mag-aama sa loob. Si Lucas ay napaupo sa sahig, umiiyak at hindi makatingin kay Leo. Si Ivan naman ay nangangatog pa rin sa takot. Ngayon, nakita nyo na. Ang katalinuhan ay walang silbi kung wala kang prinsipyo at tapang. Niligtas ko ang buhay ninyo ngayon, pero hindi ibig sabihin noon ay pamilya na tayo muli. Ngunit ang akala ni Leo na tapos na ang gulo ay doon palang pala magsisimula. Dahil ang boss ng sindikato na kinalaban niya ay hindi basta-basta susuko. At may mas matindi pa silang planong gagawin na gagamit sa pinakamahihinang parte ng pagkatao ni Leo. Ang kanyang lihim na pagmamahal sa pamilyang nagtapon sa kaniya. Matapos ang kaguluhan sa boardroom, pansamantalang dinala ni Leo ang kanyang ama at kapatid sa isang safe house na pag-aari ng kanyang kumpanya. Bagamat galit at may hinanakit, hindi matisod ng konsensya ni Leo na hayaan silang mamatay sa kamay ng sindikato. Ngunit si Ivan, sa halip na magpasalamat, ay tila may iba pang iniisip. Habang nagpapahinga si Lucas sa kabilang silid, nagtagpo ang landas ni na Leo at Ivan sa balkonahe. Akala mo ba'y bayani ka na, Leo? Dahil lang sa may pera at koneksyon. Huwag mong kalimutan, ako pa rin ang paborito ni Papa. Ako ang nag-alaga sa kanya habang nagpapakasasa ka sa yaman mo sa ibang bansa. Nagpapakasasa, Ivan? Nagtrabaho ko bilang dishwasher, janitor, at mekaniko habang nag-aaral. Hindi ko ninakaw ang kinalalagyan ko ngayon. At tungkol kay Papa, inalagaan mo ba talaga siya? O ginawa mo lang siyang pananggas sa mga palpak mong desisyon? Hindi nakasagot si Ivan. Alam niyang tama si Leo. Ngunit ang inggit na namuo sa kanyang puso sa loob ng 10 taon ay mas matindi pa sa takot niya sa sindikato. Noong gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ni Leo at Lucas, kinuha ni Ivan ang naiwang cellphone ni Leo sa lamesa. Nagpadala siya ng mensahe sa isang numerong hindi rehistrado. Ang boss ng sindikato na si Don Ramon. Kung hindi ako magiging tagapagmana ng pamilyang ito, wala ring dapat makinabang. Kapalit ng kalayaan ko, ibibigay ko sa kanilang ulo ni Leo. Bulong sa sarili ni Ivan. Kinaumagahan, nagising si Leo sa tunog ng nagbabasagang salamin. Isang grupo ng mga armadong lalaki ang mabilis na nakapasok sa safe house. Mukhang alam na alam nila ang bawat sulok ng bahay. Bago pa makakuha ng sandata ang mga security ni Leo, napalibutan na sila. Salamat sa impormasyon, Mr. Ivan. Tama ka nga. Napakadaling pasukin ng lugar na ito kung alam mo ang access codes. Traidor ka talaga, Ivan.
Pati ang sarili mong kapatid. Ibinenta mo. Kailangan ko ring mabuhay, Leo. Sabi nila, kapag nakuha ka nila, burado na ang lahat ng utang namin. Gusto ko lang bumalik sa dati nating buhay. Maya-maya ay biglang lumabas si Lucas mula sa silid at nangihina. Ivan, anong ginawa mo? Leo, anak! Hindi na nakapagsalita si Lucas dahil bigla siyang hinimatay sa sobrang stress at panghihina ng puso. Habang abala ang lahat, mabilis na kumilos si Leo. Hindi alam ng sindikato na ang relo ni Leo ay may built-in GPS at emergency signal na direktang konektado sa kanyang private security force. Dali na ang bilyonaryong to at isama na rin ang matanda para siguradong susunod siya sa lahat ng perma na hihilingin natin. Sabi ni Don Ramon. Huwag niyo silang isasama, Don Ramon. Ang kailangan niyo ay ako. Alam ko ang lahat ng codes ng bank account ko. Kung papatayin niyo ako, sasaktan ng pamilya ko. Wala kayong makukuha kahit isang sentimo. Isang maling galaw niyo, automatikong maglalak ang lahat ng accounts ko sa labas ng bansa. Napilitan si Don Ramon na makipagnegosasyon. Ipinadala niya si Ivan at ang walang malay na si Lucas sa isang abandonadong bodega. Habang si Leo ay dinala sa kanilang main hideout sa isang liblib na lugar sa labas ng Metro Manila. Sa loob ng sasakyan, kahit nakatali ang mga kamay, hindi nawala ng pag-asa si Leo. Ginamit niya ang kanyang bobo na bansag noon para magkunwaring natatakot at walang laman. Habang lihim na pinag-aaralan ang bawat galaw ng kanyang mga kidnapper. Akala nila ay talino sa libro magliligtas sa akin. Pero ang natutunan ko sa kalsada, ang diskarte at pagmamasid, ito ang tunay na lakas ko. Sabi ni Leo sa kanyang isip. Samantala, naiwan si Ivan sa bodega kasama ang kanyang amang unti-unti nang nagkakamalay. Nang makita ni Lucas si Ivan na nakatayo lang habang dala ang bag na puno ng pera, doon nagising ang matanda sa katotohanan. Ivan, nasaan ang kapatid mo? Bakit mo siya hinayaang dalhin? Ba, ligtas na tayo. May pera na tayo. Hayaan mo na si Leo. Matalino siya, di ba? Makakatakas yun. Wala kang kwenta. Ang batang tinawag kong bobo, siyang nagbuwis ng buhay para sa atin. At ikaw na itinuring kong matalino. Ikaw ang pumatay sa sarili mong kapatid. Hindi kita mapapatawad. Sa isang matapang nakbang, kinuha ni Lucas ang cellphone ni Ivan at tinawagan ng tanging taong alam niyang makakatulong. Ang dating bodyguard ni Leo na nakatakas sa ambush. Sa kabila ng kanyang katandaan, nagpasya si Lucas na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa loob ng isang madilim na hideout sa gitna ng kagubatan sa Rizal, nakagapos si Leo sa isang bakal na upuan. Sa harap niya, nakangisi si Don Ramon habang hawak ang isang tablet na nagpapakita ng bank accounts ni Leo. Ngunit habang tumatagal, ang ngisi ng kriminal ay napalitan ng pagtataka. Anong kalokohan nito? Bakit hindi mabuksan ang mga accounts? Sabi mo ibibigay mo ang access codes. Sabi ko sa iyo, Don Ramon, hindi ako basta-basta nagtitiwala. Ang mga accounts na yan ay protektado ng biometric heartbeat sensor. Kapag ang stress level ko ay lumampas sa normal o kapag pinilit niyo akong buksan ang labag sa loob ko, automatikong maglalak ang system sa loob ng 24 na oras. At sa oras na yon, ang aking security team ay alam ng eksaktong lokasyon ko. Dahil sa galit, susugurin sana ni Don Ramon si Leo nang biglang yanigin ng isang malakas na pagsabog ang labas ng hideout. Hindi lang mga pulis ang dumating, kundi ang elite tactical team na binuo mismo ni Leo para sa kanyang proteksyon. Ngunit ang mas ikinagulat ni Leo ay ang makita ang kanyang ama, si Lucas, nakasama ng mga otoridad, kahit hirap na itong maglakad. Leo, anak, huwag kang susuko. Nandito na kami. Sigaw ni Lucas mula sa labas. Sa gitna ng putukan, mabilis na nakalagpas sa mga tactical team. Sa loob ng ilang minuto, nabulabog ang kampo ni Don Ramon. Sinubukan ni Don Ramon na gawing hostage si Leo,
pero gamit ng kanyang husay sa self-defense na natutunan niya sa ibang bansa. Mabilis na naagaw ni Leo ang baril at napabagsak ang lider ng sindikato. Nang pumasok ang mga pulis, agad na napatakbo si Lucas kay Leo. Niyakap na matanda ang kanyang anak ng maigpit, isang yakap na 10 taon na sanang ginawa. Patawarin mo ako, Leo. Patawad dahil naging bulag ako. Ang anak na itinapon ko, siya pala ang pinakamagaling sa lahat. Niligtas mo kami, kahit na hindi kami karapat-dapat. Tapos na po, Papa. Tapos ng lahat. Pagkatapos ng insidente, naging malaki ang balita tungkol sa pagkakabagsak ng sindikato ni Don Ramon. Ngunit kasabay nito, lumabas din ang ebidensya ng pantatraidor ni Ivan. Dahil sa pagbibigay niya ng impormasyon sa mga kriminal at sa pakikipagsabwatan sa money laundering, hindi siya nakaligtas sa batas. Sa loob ng isang detention cell, binisita ni Leo at Lucas si Ivan. Leo, Papa, ilabas niyo ako rito. Ako ang matalino, di ba? Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. Leo, gamitin mo ang pera mo para madismiss ang kaso ko. Ivan, yun ang pagkakaiba nating dalawa. Ang katalinuhan mo'y ginamit mo para manlamang at manira. Ang diskarte ko'y ginamit ko para mabuo at magligtas. Panindigan mo ang mga maling desisyon mo. Magbabayad ako ng abogado para sa'yo. Pero hindi ko babayaran ng hustisya. Lumipas sa mga buwan, hindi kinamkam ni Leo ang ari-arian ng kanyang ama. Sa halip, ginamit niya ang kanyang yaman para ipagawa ang lumang bahay nila at ginawa itong isang learning center para sa mga batang may learning disabilities o yung mga tinatawag na babagal matuto. Pinangalanan niya itong The Lucas and Leo Foundation. Dito, si Lucas ang nagsilbing head consultant, kung saan ginamit niya ang kanyang husay sa pagtuturo para gabayan ang mga batang katulad ni Leo noon. Isang hapon, habang nakatingin ang mag-ama sa mga batang masayang nag-aaral, nagsalita si Lucas. Leo, alam mo ba, noong pinalayas kita, akala ko'y tinatama ko ang reputasyon ng pamilya. Pero ang totoo, pinalayas ko ang tanging taong tunay na nagmamahal sa akin ng walang kapalit. Ikaw ang pinakamatalinong desisyon na hindi ko nagawa noon. Ayos na yun pa. Kung hindi niyo ako pinalayas, baka naging katulad lang din ako ni Ivan. Nakadepende yun sa inyo at walang alam sa tunay na hamon ng buhay. Ang sakit na nakaraan ang gumawa sa akin kung sino ako ngayon. Dito nagtapos ang kwento ni Leo. Ang batang pinalayas dahil sa pagiging bobo ay naging haligi ng pag-asa para sa marami. Pinatunayan niya na ang tunay na talino ay hindi nakikita sa taas ng grado o dami ng medalya, kundi sa laki ng puso at tibay ng paninindigan sa gitna ng unos. At si Ivan, sa loob ng kulungan, doon niya napagtanto na ang pinakamatalinong tao ay yung marunong rumespeto sa kapwa at marunong tumanaw ng utang na loob. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Tamoxki TV. Naway kapulutan nyo ng aral ang kwento ni Leo. Tandaan, huwag nating husgahan ang isang tao base sa kanyang kahinaan ngayon. Dahil baka bukas, siyang maging sandigan mo sa oras ng kagipitan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag po nating kalimutang i-like, share, at i-subscribe. I-comment nyo rin ang nakaka-inspire kung natapos nyo ang kwentong ito. Maraming salamat at naway pagpalain kayong lahat ng napakaraming blessings. Hanggang sa susunod na kwento. So once again, ako si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.